Hello, mommy. 8 weeks pregnant ka na. And congratulations, maybe by now, mas nag-sink in na sa'yo na may baby talaga sa loob ng tiyan mo. And siguro by now, ang focus mo na is kung papaano mo mapapalaki ng maayos yung baby mo. So anyway, let's talk about your 8-week pregnancy. Ano nga ba yung mga changes sa katawan mo? Plus, yung mga changes kay baby. Okay, so for now, yung baby mo, mag-graduate na siya from being an embryo into fetus. According sa na-research ko, yung embryonic period, yun yung formation ng systems, ng important systems ng body. And then, yung fetal period naman, yun naman yung nagpo-focus siya sa growth and development ng fetus or ng baby para mag-survive siya sa outside world. Okay, so as in, papunta na talaga siya sa tao. So, actually, diba, dati, sinasabi nila pag yung mga 2 weeks, 3 weeks pregnant ka pa lang, sabi nila, dugo pa lang yan, ganyan. So, anyway, at least, now, masasabi mo na na graduating na sa embryo yung baby mo and turning into a fetus na siya. So, ano nga ba yung mga nangyayari sa'yo? So, for now, meron ka nang nafe-feel na medyo slight na paninikip ng mga clothes mo, pero hindi pa ganun ka noticeable. Siguro, mas manonotice mo yon kapag pagkatapos na ng first trimester mo. And then, may slight na weight gain pa ka na, but for some, hindi sila nag-gain until siguro mga pagkatapos rin ng first trimester. But for some, yes, nagkakaroon sila ng slight na weight gain. Siguro by now, mas tender or fuller na yung feeling ng breast mo or yung feeling na medyo parang feeling mo sensitive. Mas sensitive yung breast mo or parang malaki or mabigat. Sa stage na to, slowly na lumalaki na rin yung uterus mo para ma-accommodate niya yung mabilis na pag-develop ng baby mo sa loob ng katawan mo. Kapag pregnant ka daw, according to study, mas mabilis na nag-i-increase yung blood volume sa katawan mo. So, beyond all those, yung mga physical na changes na nakikita mo, marami ding nangyayari sa loob ng katawan mo. So, for some pregnant women, as early as now, meron na silang mga discomforts na nararamdaman. But for some naman, hindi. In my case, nung 8 weeks pregnant ako, wala naman akong masyadong mga nararamdamang negative like yung pagsusuka or pagkahilo, ganon. But, nung 6 weeks ako, nagkaroon ako ng bleeding. Konting bleeding lang naman, pero binigyan ako ng medicine ng doctor ko during that time on my 6th week. So, ang noticeable lang na feel ko nung time na 8 weeks ako was yung yung pagiging fuller and tender ng breast. Yun. Usually, pag 8 weeks ka daw, ang mga symptoms na mararamdaman mo ay yung difficulty in sleeping, fatigue, morning sickness, slight na weight gain, heartburn, nausea, and yung palaging naiihi. But for me, nung time na yun, hindi pa ako masyadong palaging naiihi nung 8 weeks pregnant ako. Siguro later part na lang nung time ko. This time, pag-usapan naman natin si baby. Okay, so at 8 weeks yung baby mo ay kasing laki na daw siya ng isang raspberry. So, hindi pa ganun kalaki. Ganyan. Siguro ganyan. But anyway, yeah, depende sa bunga. Ganon. So, ½ inch na siya. And tumubo na yung mga maliliit na fingers, toes, yung legs, arms niya. And meron na rin siyang lips, nose, eyelids, at saka medyo nawawala na daw yung kanyang tail. Okay, and magko-continue yan na magde-develop as the weeks goes by. So, ibig sabihin, mas nagmumukha na siyang as in like tao, maliit na baby ngayon. So, hindi mo pa siguro mararamdaman as of this moment, pero constantly gumagalaw na yung baby mo. May mga constant movements na siya. Pero ako, nung 8 weeks ako, bilang sobrang excited ko sa pregnancy ko at matagal naming inantay yun, feeling ko noon, as early as 8 weeks, feeling, ewan ko lang kung nasa utak ko lang yun, pero feeling ko may mga nagsisperm dun sa lower abdomen ko. Yun talaga. Feeling ko may parang mga gumagalaw-galaw na gano'n na bulate. Parang gano'n na feeling. On your 8th week, it is very important na magpa-check up na kayo sa OB ninyo. Maganda yung as early as possible na mo-monitor na yung heart rate ng baby ninyo, kung anong man yung mga nangyayari sa kanya, so that
kapag kasi first time mong consult ng isang OB, according to my experience madami yung mga kailangan mong malaman, like yung history, kung meron ba kayong kailangan i-consider na sakit na pwedeng ma-inherit ng baby, ganon, or anything related dun sa health mo. Maganda rin na magpa-check up kayo para at least malaman nyo kung kailan yung due date ninyo. And also, para as early as possible, makapag-take na rin kayo ng vitamins na yung ibibigay sa inyo ng doctor para makatulong sa very good development ng baby ninyo. Okay, so next one, I also suggest na i-keep track ninyo yung weight gain ninyo. For me, ginawa ko yun para, which is very good, para at least malaman mo na, ay, oh no, masyado na pala akong bumibigat, or hindi naman para maging masyado kang idealistic sa weight gain mo. It's not that, pero too much weight gain kasi is not good for the baby daw. Also, I suggest nga pala, kapag pupunta kayo sa OB, lagi kayong dadala ng questionnaires. Like, for example, may naramdaman kung kayo ngayon, ililist down nyo yun para pagdating ng time na pupunta kayo sa OB ninyo, meron na kayong list of questions para ma-address yung mga concerns ninyo. Minsan kasi pagkatapos natin nakausap yung OB natin, tsaka pa lang natin naiisip kung ano yung mga gusto nating itanong. And then later on, kailangan mag-antay ka pa bago mo pa uli maitanong yon. Next one, I suggest na as early as now, mag-exercise na kayo. Pangit din yung masyado kayong naka-confine or very isolated kapag buntis kayo. At least yung makapaggalaw-galaw kayo para makatulong din sa development ng baby ninyo. And for some mommies, I heard mahirap silang kumain. Dahil yun nga, yung naglilihi, ganon, or walang ganang kumain, ganon. In my case, nung 8 weeks ako, hindi ako nakaranas ng mga ganon. In fact, magana akong kumain. So, kapag ka ganon na wala kayong appetite, at least try your best to have small frequent feeding para hindi naman compromise yung health ng baby natin. Syempre, kailangan din nila ng nutrition habang lumalaki sila, especially 8 weeks pa lang sila. And my last advice sa inyo, mommies, remember at this point, it's not just about you anymore. It's about you and your baby. So, dalawa na kayong iniintindi mo. So, kailangan mabalance mo na yun at least para makapag-start ka na rin mag-training bilang isang mother. So, anyways, congratulations, mommies, on your 8th week of pregnancy. So, I am going to see you on your 10th week of pregnancy. Goodbye! Ay, sus. Oh, you be, ano na? Lie down na. You sleep na. Close your eyes na. Again. Hi! Are you... This one, oh? You tap this one. You never really want to see it like this. Right? Yes? We really want to go there. So, at 10 weeks, si baby ay kasing laki na siya ng isang prune. So, from raspberry, nung 8 weeks siya, ganyan. Ngayon, medyo ganyan na siya. Ibig sabihin, lumalaki na talaga siya. Well, it's official. Your baby is officially graduating from embryo. Magiging isang fetus na siya. Nakakalunok na rin siya. Tapos, by now,